Ay guys, magluluto ako ng pansit palabok. Kaya pakulo muna ako ng tubig. Uunahin ko munang magluto ng boiled eggs. Ayan. Magpakulo muna tayo ng tubig. Tapos, pag kumukulo na yung tubig, tsaka natin ilalagay yung mga itlog. At pagkatapos, mag-set tayo ng timer ng 9 minutes. After 9 minutes, hahanguin natin yan. Tsaka ilalagay sa tubig na may yelo para madaling balatan. Next naman ay mag-chop kayo ng sibuyas na maliliit ang hiwa at tsaka ng bawang. Gagamitin ko tong bawang para sa fried garlic. Para naman sa fried garlic, maglagay na kayo ng mantika sa paglulutuan nyo. Ayan. At kahit hindi pa mainit yung mantika, ilagay nyo na yung garlic. Tapos halo-haluin na. Halo-haluin nyo na sa medyo malakas na apoy. At pag nakikita nyo ng medyo brown yan, hinaan nyo na yung apoy. Antayin natin na medyo mag-brown ng konti. Ayan, pag brown na, patay nyo na yung apoy, masusunog na yan. Nakalimutan ko na tuloy. Ayan, masusunog siya, salain nyo na at salain. Ayan. Kasi, nako, masusunog pa yan pag hinayaan nyo sa mantika. Salain nyo na at patuloy pa yan na magbabrown kahit na nasa salaan yan. Ayan, pagkasala, ilagay nyo sa may paper towel. Ayan, at hayaan lang siya dyan na lumamig. Ayan. Ito naman yung gagamitin natin. Gusto ko sana'y maliliit lang, kaya lang walang maliit eh. So, ito malaki na lang gagamitin natin. Hipon. Balatan na natin. I-separate natin yung balat sa laman. Ayan, hiwalay na natin. Ayan. Basta paghiwalayin nyo lang yung balat sa laman. Tatapusin ko lang lahat yan. Yung bihon naman, ibababad natin to sa tubig ng mga 10 minutes. Ganon din yung itlog. Yung itlog naman, ibinabad ko na rin yan sa malamig na tubig. Diyan lang muna sila standby hanggang sa kakailanganin natin mamaya. Gagawa na. Meron nga pala ako ditong tofu, yung malambot. Ayan, ilalagay ko lang dito. At pagkatapos ay imamash ko. Ayan, imamash natin. Hahaluan ko ng tofu para medyo healthy naman yung ating palabok. Ayan, imamash lang natin to at isi-set aside muna. Gawa naman tayo ng soup stock. Ito yung pinagprituhan ng garlic kanina para aromatic na siya. Yan, tapos igigisa natin guys yung balat ng itong balat ng shrimp. Yan. Igisa natin yan, tapos lagyan natin ng 2 laurel. Yan. Konting asin. Konting paminta. Yan. Tapos lagyan din natin ng naubusan, buti na lang mayroon pa kahit hindi. Konting sake. Kung wala kayong sake dyan ay pwede nyo rin gamitan ng white wine. Yan, pampatanggal din kasi yung guys ng lansa. Yan, tapos haluin lang natin hanggang sa mag-orange yung balat. Halo-haluin lang natin.
Haluan ko din siya nito, oh. Parang bonito flakes, pero hindi siya bonito. Iwashi. Yung dried. Pang substitute ko guys sa wala kasing tinapa. Yung para magkaroon din siya ng smoky flavor. Kaya hahaluan ko lang ng konti lang. Ayan, ihahalo ko siya dyan. Para magkaroon ako ng smoky flavor ng isda. Halu-haluin lang natin yan. Ayan. At pag nag-aromatic na siya guys, bubuhusan natin ng tubig. Okay. Wala naman akong formula kung ilang tubig ang ilalagay ko. Okay nang maparami kaysa kulang. Ayan, at pakukulaan natin to ng mga 5 minutes. Pag kumulo na, magta-timer ako ng 5 to 10 minutes. Ayan, para lang ma-extract yung lasa. Ayan, hahayaan muna natin siya diyang mapakuluan at lumabas yung kanyang katas. Ayan. Para mas lumabas yung katas niya, pigain ko lang guys. Lalo na dun sa parting ulo. Para lumabas yung kanyang, di ba may miso yan? Yun yung mas maraming flavor kasi na makukuha. Yung sa ulo ng hipon. Ayan. I-mash-mash lang natin yan. Kung meron kayong atswete, pwede nyo nang ihalo dito para may kulay na siya. Ayan, i-mash-mash lang natin. Yung mga nakikita nyo bumubula, tanggalin nyo yan guys ha. Ito, mga impurities yan. Hindi kawalan sa lasa yan. Tanggalin nyo kasi dumi yan. Kumbaga, di ba yung mga baboy din, mga karne ng baka, lumalabas din yan, tinatanggal. Ganon din sa mga seafoods. Ayan, at pakuluan pa natin yan ng 10 minutes. Hindi naman lahat, basta yung kaya lang kunin. Ayan guys, okay na tong ating kaldo. Gagawa na tayo ng ating final na sauce. Ayan, magpainit tayo ng lutuan. Ayan, maglagay ulit tayo ng konting mantika lang. Itong mantika na to ay lasang garlic na yan. Ayan, igisa lang natin tong sibuyas. Okay. Isa lang natin yung sibuyas. Igisa natin tong giniling sa sibuyas. Hindi na lalagyan ng bawang kasi nga yung mantika pinaglagaan na pinagprituhan na ng bawang. Igisa lang natin to hanggang sa yung kulay pink ng giniling ay magkulay brown. Lagyan ko na din ng pampalasa. Para habang ginigisa pa lang natin sumasarap na yung karne. Ayan. Pagtiyagaan lang natin itong antayin na magkulay brown. Habang hinahintay ko nga pala mag-brown to, yung itlog, ayan, nabalatan ko na siya yung nilaga.
Imamash ko lang to ha. Imamash ko siya. Yung giniling kasi namumuo-muo din ko kaya gamitan ko nga nito para maghiwa-hiwalay. Para paraan ba? Diba? Yung namumuo ay maghihiwa-hiwalay. Ayan, luto na ang ating giniling. Luto na yung giniling, ilalagay ko na rin tong tofu. Ayan. Para magisa siya. Igisa ko na rin. Para mas flavorful. Para mas malasa siya pag nagigisa. Ayan. Nakalimutan ko, dapat pala ipiniprito muna to. Naitsapwera yung aking shrimp. Sasama ko na rin siya guys. Sa paggisa. Sayang din yung flavor o yung umami na makukuha natin habang ginigisa siya. At dahil hilaw yung shrimp, paglalagay ulit ako ng konting sake. Hindi naman maapektuhan yung lasa nung paglalagay natin ng alak dyan kasi may evaporate yan. Makakatulong lang siya magtanggal ng lansa. Ayan, antayin lang natin tong magkulay pink. Takpan ko nga muna para mas mabilis yung proseso ng pagluluto. Sorry guys, nakalimutan ko lang kanina i-record. Hinalo ko na din dyan yung mashed boiled eggs at saka yung annatto powder. Ilagay na natin yung salain nyo guys. 2 salaan ako para secure na walang balat na maligaw sa aking niluluto. Kasi baka pag may naligaw yan guys, ay meron na. Ayun, nahulugan. At least buo yung nahulog. Kunin natin kaagad. Kasi 'di ba, yung tinik niyan, ayan, piga-pigain natin. Ayan, para ma-extract pa yung lasa. Ayan na. Tapos pakuluan lang natin to. Hanggang pakuluan lang natin to na mga 5 minutes. Pag kumulo na, magta-timer lang ako ng 3 minutes and luto na yan guys. Hindi masyadong orange. Ayan, patawarin nyo na. Bigla lang tayong nag-crave. Ito guys, habang naantay natin maluto tong ating kaldo, nagpapainit na rin ako dito ng tubig. Papakulo tayo ng tubig para sa ating paglalagaan ng dito, ng bihon. Bihon yung gagamitin ko. Ayan. Pag ganito na siya guys, pwede na siyang tikman. Tikman nyo muna bago i-adjust yung lasa. Bago sabihin yung luto na kasi nagsama-sama na dito yung flavor niya. Sarap. Masarap. Kaya ilalagay ko lang tong bihon dito sa kumukulong tubig. Saglit lang to kasi binabad ko na yan ng 10 minutes sa tubig kanina. Ayan, mag-timer lang ako ng 3 minutes. Ayan, after 3 minutes, hanguin na natin yan at mag-plating. Luto na! And let's plate it na guys. Naglagay na ako sa plato ng konting bihon, yung nilagang bihon, tapos nilagay natin ng palabok sauce. Yung sauce ko, hindi na ako naglalagay dyan ng mga slurry kasi lumapot na siya ng pusa doon sa nilagay kong
tsaka ng nilagang itlog ulit. Ayan. Kahit ngayon wala na yung mga toppings guys, sigurado yung sauce pa lang niya is napakasarap na yan. At tsaka i-garnish natin ng green onions. Ayan. And lastly, pigaan natin ng lemon juice. Wala kasing kalamansi dito guys. And there you have it guys. Masarap na palabok homemade. Tara, let's eat guys. Unang subo for you. And thanks for watching. Ang ganda sa picture ano. Pero yung totoo. Kulang sa sauce. Lagyan natin ang sauce. Ayan. At sirain natin yung forma. Ayan. Grabe. Pang 10 tao yung niluto ko. Ako lang naman yung kakain. Ang haba naman ng pansit. Ang sarap. Sobrang napakalinamnam nung sauce. Ang dami ba namang nilagay na ulo ng ng shrimp. Pati yung bawang, pati yung sarap. Okay din na nilagyan ko siya ng bonito flakes. Nagkaroon ng smoky flavor na parang may isda. Parang may tinapa na din kahit wala siyang tinapa. Kaya kahit nasa Japan kayo guys, pwede kayong magluto nito ng walang tinapa. Sarap guys.